Ang ebanghelyo ngayong araw na to, ika-6 ng Disyembre, Sabado, ay ayon kay San Mateo. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nagtuturo siya sa kanilang sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin. Parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani." Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Ang 12 ito'y isinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. "Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hentil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambayanan ng Israel. Humayo kayo't ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin at tinisin ninyo ang mga may ketong at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad. Magbigay naman kayo ng walang bayad." Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang ating faith food reflection sa araw na to ay nanggaling kay Sister Amadeline Agacer. Maliit na gawa, malaking pag-ibig. Maraming pagkakataon sa buhay natin na dumating ang pagkalito, pagkakasakit, kakulangan o pagkaligaw ng landas. Ngunit sa mga pagkakataong ito, hindi nagkukulang ang Panginoon na tulungan tayo sa pamagitan ng ibang tao. Kapareho man ng pananampalataya, kakilala man o hindi. Ang tanong, napapansin ba natin sila? Naisipan ba nating magpasalamat at ipagdasal sila? Hindi palaging sa malalaking bagay nakikita ang kalinga at biyaya na galing sa ating kapwa. Mas madalas pa nga na ito ay nasa maliliit na ginagawa nila para sa atin. Gaano man kaliit o kalaki, dapat natin itong kilalanin bilang isang malaking bagay sa buhay natin. Matutunan nawa ng bawat isa ang pagkilala sa mga kapatid natin na tinutulungan tayo lalo na sa ating pananampalataya. Ang nagpapagaling sa ating mga hinanakit at patuloy na bubuhay sa namamatay nating pananampalataya. Magpasalamat tayo sa mga mahal natin sa buhay, mga kaparian, madre, at laiko na patuloy na naglilingkod at dumudulog sa Diyos para sa ating pangangailangan. Ang ating ebanghelyo ngayong araw ay isang paalala na hindi tayo nag-iisa at hindi rin dapat maramdaman ng ating mga kapatid na sila'y mag-isa. Bukod sa pagtanggap natin ng biyaya at pagmamahal mula sa iba, maging instrumento nawa tayo ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa maliit o malalaking bagay man na walang hinihintay na anumang kapalit. Manalangin tayo. Panginoon, salamat sa mga taong ipinadadala mo. Gawin mo kaming daluyan ng iyong pagmamahal para sa iba. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.